I-share ko lang po ito sa inyo, ang ginawa kong computation para po dito sa ating PesoNet. Ang dami ho kasi akong nabasang tanong about sa PesoNet kung magkano po yung magagastos nila sa PesoNet kapag gumamit ng solar. Ito na. At andito po. I-click nyo na lang yan doon sa description. Pero bago yon, i-explain ko po muna. Ngayon, ang ating pong PesoNet ay kung hindi ako nagkakamali, hindi ko pa ho kasi ako talaga nakakita ng PesoNet kung ilang watts po yan. Pero may pinagtanungan ako na ang kanyang wattage po, yung pinaka-estimated ay 50 watts. Mag-uumpisa tayo sa 50 watts. Ang gagamitin po natin dito ay dalawang battery. Dalawang battery at saka isang panel na 200 watts. I-explain ko po dito sa inyo kung kaya bang patakbuhin ng ating battery na dalawa, itong 50 watts na to sa loob ng 24 oras. 24/7 kumbaga. Ganito lang po. Yan nga, ang gamit natin dito ay dalawang battery na 12 volts na may ampere na 50 Ah or yung kanyang capacity ay 50 Ah. Kaya naman nagkaroon tayo ng total watts dyan na 1,200 sa ating dalawang battery. Kaya na pong bahala kung mapasiris man yan o parallel. Pero ang computation na to, base doon sa aking mga narading mga gamit, ay para po yan sa parallel mode. Kaya na pong bahala. Okay, so ang dalawang battery natin ay mayroon na tayong 1,200 watts. Tapos dito naman sa panel, ang ating pong gagamitin dyan ay 200 watts, rated 200 watts. Ayan po, tapos meron na siyang list factor dyan na 20%. Kaya naman doon sa ating 200 watts na yan, makakuha tayo ng final total watts list factor na 160. Ngayon, mag-generate po yan charge sa loob ng ating sun window hours. Gawin natin 8 hours, no? Sun window hours. Kaya naman, ang ating isang panel na yan ay makapag-generate siya ng 1,280 watts sa sun window hours natin na 8 hours. 8 hours po, standard. Depende po sa sikat ng araw, kung anong oras sisikat ang araw doon sa inyong lugar at kung anong oras lulubog. Ayan po, no? Yung ating orasan, ang standard po, sumisikat na pong araw ng alas 7, tapos lulubog siya ng alas 5. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sobra pa, 10 hours. Pero nilagay ko lang po dyan, standard, 8 hours. Depende po sa inyong lugar. Okay, doon sa isang panel natin na 200 rated watts ay nakakuha tayo ng generation charge na 1,280 sa ating window hours na 8 hours. Tapos ito na yung ating battery. Yung ating battery 1,200 watts. Pasok na pasok yung ating isang panel na 200 watts dito sa ating battery 1,200. Tapos ngayon dito sa ating load na PisoNet, meron tayong 50 watts, no? Ang sabi nila ay ilang oras ba na gagamitin? Usually guys, itong ating PesoNet ay 24 hours po yan ang gumagana. So hindi ubra dito sa atin yung 16 hours, no? Kasi hindi natutulog yung PesoNet. Ito po, hindi ubra yung ating 16 hours. Ang PesoNet po ay tumatakbo 24 hours po yan. Kaya ang gagawin natin dito, gagawin natin yung 24 hours. Kaya naman, yung ating PesoNet pala, kapag ginamit natin ng 24 hours, ang ating power consumption na day ay 1,200 watts. Which is, pasok na pasok doon sa ating battery na dalawa, na 50 Ah. Ang total AH po niya is 100. 1,200 watts against dito sa ating power consumption. Pasok na pasok, wala na. Wala. Hindi tayo nagkautang sa battery. Zero. Ayun. Kaya yung ating battery pala na dalawa, 50 Ah, kayo po bahala kung gusto yung dalawang battery 50 Ah or isang battery na gawin nyo lang 100, pwede rin po. Isang battery na 100 para buo na. Pwede rin po, 1,200 watts. Kayo na pong bahalang pumili ng battery. So, ang gagamitin ko lang dito, dalawang battery na 50 Ah. Pares lang naman po yun. 50. Itong ating panel at saka yung battery against dito sa load ay pasok na pasok po. Tatakbo yung ating PisoNet ng 24 oras. Ayan, may sobra pa tayo sa panel na 80 watts. Ayan po. Ngayon, itong ating battery na ang kanyang total ampere ay 100 Ah. Ilang oras po natin gagamitin yan sa ating PisoNet kung babasihan natin itong ating battery life calculation. Sige po, i-check natin kung talaga nga bang magagamit natin yan ng 24 hours. Meron tayong battery na 12 volts, tapos ang capacity ko niya ay 100. 100 Ah. Itong PisoNet po natin, meron siyang 50 watts. Ano, ang ating pong PisoNet or mga device, meron po yung tinatawag na nominal wattage, no? So sa PisoNet, siguro ito na yung ating pinaka-maximum na 50 na wattage. 50 watts. Ang nominal wattage po niyan, pagpalagay na lang natin na 30 watts. 30 dito sa ating load nominal power ng ating PisoNet. 30. Ayun, so sobra-sobra siya guys. Magagamit natin yan, working hours, sobra pa. Yan, 28 hours. O sige, sabihin natin 40 watts. Yan, or sabihin natin 50 watts. Yan, 17 hours. Magagamit natin ng 17 hours. Magagamit nyo pa rin po ito ng 24 hours. Alam niyo po kung bakit? Ito kasi yung ating solar panel, kapag may nawalang energy dito sa ating battery dahil magsusupply siya dun sa power,
na ating power ng PSNet na 50 watts, siyempre mababawasan po yan kasi itong ating battery ay nagsusupply lang naman po yan, hindi siya nag-generate talaga ng charge kagaya dito sa ating panel. So, pag umaga po, itong ating battery magsusupply sa load doon sa ating PSNet, siyempre mababawasan po yung kanyang energy. Ngayon, ang trabaho ni solar, yung ating panel, ay kanyang pupunuan yung nabawas dito na energy sa ating battery kapag may araw. So, ibig sabihin, kapag ang ating battery na to ay ginamit natin, na ang kanyang wattage po is 50, ayan, load nominal, magagamit lang pala natin siya ng 17 hours. Kung isipin mo, kapos siya, no? Kasi hindi siya umabot ng 24 hours. Yung kulang ng ating battery dito sa ating load na 50 watts ay pupunaan ng ating panel sa umaga. Ganito lang po yan. Dito tayo sa ating clock, 17 daw. Yung ating panel ay mag-i-stop na mag-generate ng charge kapag wala ng araw. So, anong oras po ba lulubog ng araw? Sabihin natin alas 5. O, anong oras naman po yan sisikat ng araw? Sabihin natin alas 7. So, ilang oras po ba yan? Okay, so ang ating battery, kapag walang araw, ay hindi siya mag-charge. So, base dito sa ating working hours, na 17.28 yung working hours, at ang kanyang load po niya ay 50 watts, nawala si solar, tingnan natin kung ilang oras po yan. Yun na nga po, no? So, lulubog siya ng alas 5. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, sisikat siya ng alas 8, 14, 15. So, ibig sabihin, pasok pa rin yung ating battery. Kasi pagdating ng 15 hours, yung ating panel ay mag-generate na naman uli ng charge. Mag-start na naman mag-charge yung ating battery kasi sikat yung araw, alas 7 or alas 8. Ganun lang po yung cycle niya. Ano? Kaya itong ating battery, pasok na pasok dito sa ating power na 50 watts sa ating PSNet. Kung gusto niyo po itong setup na to, i-click niyo lang po ito. Dadalhin na kayo dyan dun sa seller, bilihan ng mga ating device, equipment. Yan po, may display po siya. Check niyo na lang po yan, guys. Click niyo na lang. Tapos, ang magagastos niyo po dyan ay, eto, magkano nga ba? Ang magagastos niyo po dyan ay 14,375. Ayan po. Kasama na po dyan yung Lazada shipping. Ngayon, maghanap na lang po kayo ng taga-install kung may kilala kayo or kung kayo po ay marunong mag-install, mas maganda, mas makatipid po kayo. Ayan po yung kanyang total, 14,375 at ang mga gagamitin niyo po dyan ay inverter na 12 volts na ang kanyang continuous power ay 500 watts. Tapos battery, yun nga po, no? Dalawa. Tapos merong panel dito dyan na gagamit. Tapos yung ating panel na gagamitin, ayan. Ayan lang po. Tapos breaker, yan na. Check natin yung gagamit din po tayo dito ng charge controller para sa ating battery. Ito, charge controller. Ang gagamitin po natin dyan ay 20 ampere. Palitan natin ito. Dapat ito ay 20 ampere. Charge controller. 20. Ayan, 20 ampere. At ayan naman po yung mga prices. Sige, tingnan natin itong mga gamit niya, no? Umpisa natin dito sa, yung ating charge, inverter, yung ating inverter. Ayan yung kanyang inverter, guys. Meron ng display, mayroong dalawang outlet, tapos mayroong pang USB port, no? Tapos yung battery, ayan, hindi ko natin tingnan. Yung charge controller, check natin. May settings po yan sa charge controller, no? Ayan po. May mga settings po yan. Ayan, yung kanyang specs. Adjustable pala yung kanyang DCV. At saka yung discharge recovery voltage, adjustable din. So, ganun lang guys. Ganun lang kadali. Ano? Budgetan na nila kung gusto nyo gamitin 24 hours itong ating setup. Ayan po, yung magagastos nyo. Sana ay nagustuhan nyo po ang video to. At kung ito pa inyong nagustuhan, huwag nyo pong kalimutang mag-like, share, at subscribe. Maraming salamat po sa inyong panonood and God bless.